Okay, so Dark and Light Side of Life, episode 359, covering June 14 down to June 21st, 2026. So, sa mga baguhan, ito yung kulay purple, blue-purple, no? Mga ganito. Blue-violet siya. Ito yung deck na magsasabi saan manggagaling o ano yung mga problemang makukuha or meron sa inyo. And then, this is the possible solution naman na pwede niyong maging basehan. Pero this is a general reading. Yung iba makaka-resonate, yung iba naman hindi din. So, kung gusto niyo talagang specific sa inyo yung reading, eh, mag-book na lang po kayo ng full private reading. Okay? Kuha tayo dito ng tatlo. Unang problema, 8 of Wands. Pangalawa, 10 of Cups. And pangatlo, the Page of Swords. Ang bigat ng problema niya. Naman kung bakit. 8 of Wands kasi, biyahe. So, posible, yung iba sa inyo, babiyahe dahil babalik sa trabaho, babalik sa kontrata, o babalik sa kung saan ka pupunta related sa trabaho or related sa pamilya mo. And then yung pangalawang card kasi is 10 of Cups. Ito yung punto na pangarap mo, no? Nagkakaroon ka ng buhol-buhol na sitwasyon sa pangarap, sa pag-abot ng pangarap mo. And yung pangatlong card, ito yung pinakamabigat. Kasi the significance of swords is katotohanan, straight to the point, no? Ito yung ugali ng tao na hindi mo nakikita agad-agad at hindi rin inaamin ng tao. Kahit anong mangyayari, hindi ito lalabas. Itong pangatlong card, the Page of Swords, hindi ito basta-basta inilalabas ng isang tao. Ito yung ugali niya na tinatago or nililihim niya sa lahat. Bakit? Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang sikreto. Lahat ng tao may kanya-kanyang kinakatakutan. Lahat ng tao may kanya-kanyang pangarap, no? May gustong puntahan, may gustong maabot, may gustong lahat-lahat. Pero hindi kasi lahat ng tao na may gusto na sa pangarap nila ay nagsusumikap. Yung iba hanggang pangarap lang. Yung iba hanggang panaginip lang. Hindi nila ginagawa ng paraan paano maabot yung pangarap nila. Ito yun dito yun natatago. Gagamit sila ng ibang paraan. Ito yung manipulation na kunwari nagpapalabas sila ng kabutihan or magandang kalooban. Pero deep inside doon, they have their hidden agenda na sa sarili nila. Tignan natin dito kung ano yun. Yung possible dito The Queen of Cups. Second, the King of Pentacles. And pangatlo, the Ace of Wands. Ito yun. Tignan mo yung lumalabas kasi dito sa unang, yung problema mo, may biyahe ka, may babalikan ka. Yung pangalawa is the 10 of Cups. Yung pangatlo is yung paglihim mo sa katotohanan. Lumabas dito. May isang babae, since this is a general reading, pwede isa din itong lalaki, dalawang babae involved. Pwede rin isang babae, dalawang lalaki involved. Bakit? Kasi general reading, hindi naman ito specific. Pero yung pakakatandaan ninyo, ang sinasabi dito sa problema, babiyahe siya. Ibig sabihin, kung nasaan ka ngayon, may pamilyang naghihintay sa'yo. May tao or mga members of the family or group of people na umaasa na babalik ka. So, posible na may nililihim ka overseas
it's an overseas work or probably outside the province, different province or different place na may nililihim ka na hindi mo sinasabi doon sa pamilya mo, na ang buong akala lang nila ay seryoso kang nagnenegosyo, nagtatrabaho, pero hindi nila alam meron na palang hindi magandang nangyayari doon. So kung meron kayong ganitong sistema at dumaan ito sa FYP ninyo, panahon na po na gawan ninyo ng paraan kung paano kayo hindi matamaan ng kung anumang karumal-dumal na karma sa buhay ninyo. Kasi yung lumalabas dito, the cups is love, the pentacles is money, the ace of wands is also related to love. Yun nga lang, paparating pa lang. So ibig sabihin, ang katumbas nito is ito yung paglilihim, yung ginagawa mong paglilihim na pinagtatakpan mo ng, paano ba explain yun? Yung sistema ng isang tao na hindi mo kayang aminin, hindi mo kayang aminin yung totoo, hindi mo kayang sabihin yung totoo, hindi mo matanggap sa sarili mo dahil natatakot ka na baka kapag nalaman yan ay iiwanan ka, tatalikuran ka, ipagpapalit ka. So meron din naman kasi mga tao na literal lang na nakikipagrelasyon para gamitin ka. Meron namang mga tao na nakikipagrelasyon para lang din maiahon sila sa hirap. At magkaiba talaga yung punto ng buhay. Pero bihira lang nangyayari yung ganito, na magkakatagpo kayo na pareho kayong masipag, pareho kayong gumagawa ng paraan kung paano nyo maabot yung pangarap ninyo. Kasi kapag nandito ka sa ibaba, ito yung problema. Ibig sabihin, bawat kilos mo may kapalit. Kapag hindi mo nakuha yung gusto mong kapalit sa ginagawa mong kabutihan, lumalabas ang totoo mong pag-uugali. Doon nasusukat at nakikita na yung kinikilos mo pala, hindi siya nagpapakita ng pagiging mabait or masunurin, kundi isa siyang pakitang tao na nakikisama ka, pakitang tao na mabait ka, pero sa loob-loob nito meron kang sariling desisyon sa buhay mo, meron kang sariling attitude sa buhay mo na hindi mo nilalabas dahil alam mo na kapag ito nabuko, ito nakita, ito nalaman ng lahat, ito yung ikakapapahamak mo sa buhay. And dito nagsisimula yung kapag napanood nyo yung ibang episode, doon nang gagaling yung kasabihan na dapat sana pinag-isipan mo ng maraming beses bago ka nag-dive in sa taong yan. Kasi kapag sinabi ng magulang mo na pag-isipan mo dahil baka isang bato yan ay pupukpok mo sa sarili mo, pakatandaan po ninyo, lahat kasi ng magulang, bihira ka makakatagpo ng magulang na naghahangad ng kasamaan sa anak. Pero kalimitan, ang hinihiling ng magulang sa Diyos is mapabuti ang buhay ng anak niya. So kung ikaw, nasama ka doon sa dasal ng Diyos, ay sa dasal ng magulang mo na mapapabuti ang buhay mo, ipagdasal mo rin sa Diyos na huwag sana ikaw makatagpo ng tao na magiging dahilan din na ikakabagsak mo. Posible, ikamamatay mo pa. So, ito yung dark and light side of life natin. Tingnan natin yung real talk at saka yung love oracle after this. So, thank you and good evening po.